Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, nakita ng Panginoon na labis na ang kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti, kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, "Lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito?" Sa mga nilalang niya'y si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Noe, "Pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayoy daraming muli ang mga ito. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig." At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ng Panginoon. Pagkaraan ng 1 linggo, bumahanga sa daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ating panahon, madalas tayo makabalita at makaranas pa nga ng matitinding baha. Dahil sa climate change at global warming, mas dumadami at tumitindi ang baha sa buong mundo. Talagang walang tayong laban sa malalakas na ulan. Sa ating pagbasa ngayon, ang baha ang ginamit ng Diyos upang linisin ang sangnilikha na nalugmok sa kasamaan. Lumala at dumami ng dumami ang kasalanan ng tao. Inisip ng Diyos na magsimula muli. Kaya lininis niya ang mundo sa pamagitan ng malaking baha. Nalunod ang lahat ng tao at mga hayop. Pero hindi dinamay ng Diyos ang mabuti sa pagparusa niya sa masama. Si Noe at ang kanyang pamilya ay nakita niyang matuwid. Iniligtas niya ito sa pag-utos sa kanila na gumawa ng malaking daong. Pinapasok din dito ang 1 pares ng bawat uri ng hayop upang may magsimula uli ng bagong kaayusan. Hindi nawawalan ang Diyos ng pag-asa sa kanyang ginawa. Hindi niya tatapusin ang lahat. Papanibaguhin niya ang lahat. Si Noe ang simula ng bagong pagkatao. Sa ating panahon, nakikita natin ang maraming mga tao na gumagawa ng masama. Marami rin ang mga masasamang mga bagay at kaugalian na nauuso na at parang ginagawa na ng lahat. Nauuso na ang pagsasama ng walang kasal. Nauuso na ang mga bisyo at mga pagbubuli. Dahil dito, natutukso tayo na sumunod na lang sa uso, na gumawa na rin ng masama. Iba si Noe. Napapaligiran siya ng mga tao na naniniwala sa mga Diyos-Diyosan, mga tao na mahahalay, mga tao na mayayabang at mapagmakasarili. Hindi siya gumaya sa kanila. Nanatili siyang kalugod-lugod sa Diyos. Kaya noong parusahan ang mundo,
hindi siya isinama na malunod ng baha. Inutusan siya ng Diyos na gumawa ng daong at siya ay naligtas. Iba ang Diyos. Hindi niya dinadamay ang mabuti sa pagparusa sa masama. Iniligtas niya ang dapat iligtas. Kaya huwag tayong magpadala sa kasamaan. Pakinggan mo kami, Panginoong Diyos, na hindi kami mahila ng kasamaan. Palakasin mo kami upang hindi kami matangay ng agos ng kasalanan. Naniniwala kami sa kamay mong mapagligtas. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.